One of the wonderful things about the gospel of the Lord Jesus Christ is that it meets the basic needs of all people. Ibig sabihin, kahit na sino ang kaharap mo, maipapahayag mo ang gospel ng Panginoon Jesucristo. Kahit na isang taong mataas ang pinag-aralan, ay pwede mo i-share sa kanya, na sabihin mo sa kanya na Jesus died for your sins, and on the third day, He rose again for your justification, and that you can trust in Christ and receive Him so that you will have eternal life. Pwede mo sabihin yan sa isang edukadong tao. Pwede mo rin sabihin yan sa hindi nag-aral na tao. Kahit na sino man ay nangangailangan nito. Kahit na sino man ay nangangailangan nito. Sapagkat Jesus saves sinners who trust in Him. Doon sa John chapter 3 ay nakatagpo ng dinalaw si Jesus ng isang Pariseo. Isang Pariseo na ang pangalan ay si Nicodemo. At ang bungad sa kanya ng Panginoon Jesucristo ay katotohanan na sinasabi ko sa iyo, maliban sa isang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Si Nicodemo na-shock sa nadinig niya. Ang ibig sabihin nun, yung kanya palang pinag-aralan, yung kanyang natutunan, yung kanyang tinanggap na aral sa Judaismo ay kulang pa para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, pagdating sa chapter 4 ng John, ay nakatagpo naman ng Panginoon Jesucristo ang isang babaeng Samaritana. Maikukumpara natin yung dalawang tao dito, isang Pariseo at isang common, isang ordinaryo tao lamang, o isang ordinary citizen. Ito yung teksto natin. Nicodemus and the Samaritan woman, yung comparison. He was a Jewish man and she was a Samaritan woman. Yun ang pagkakaiba. And he was educated and orthodox in the Jewish faith, and she was uneducated and heterodox. Ibig sabihin, hindi naniniwala o walang pinananampalatayanan. Yung isa marunong, yung isa nag-aral, edukado, yung isa hindi nag-aral. At he was an influential leader, she was a nobody. She was a nobody. Hindi lamang yun, kundi he was upper middle class and she was in the lower class. Mababang klaseng citizen lamang yung babae. Hindi lamang yun, he was morally upright at itong babae ay immoral. Merong hindi magandang pamumuhay. Hindi lamang yun, kundi he sought out Jesus because he recognized his marriage. Pero itong babae, she has no idea who the stranger at the well was who sought her out. Sabihin, sinadya talaga ni Nicodemo na makatagpo ang ating Panginoon Jesucristo. Ito namang babae ay hindi niya malaman o hindi niya wala siyang idea kung sino yung
estranghero na yon na nakatagpo niya doon sa balon. At hindi lamang yon, he came to Jesus at night, pumunta si Nicodemo ng gabi, and Jesus and the woman met at noon time. Nung katanghalian pa. Ayot na yung contrast, ano? Hindi lamang yon, Nicodemus responded slowly and rationally. She responded quickly and emotionally. Mapag-aralan natin yan mamaya. Hindi lamang yon, but Jesus loved both of them. Mahal siya silang, bagamat sila ay magkaiba na estado ng kanilang buhay, pareho silang mahal ni Jesus. Sapagkat, ang sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Walang tinatangi. Kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay manampalataya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin, walang itinatangi. Ang Diyos, nag-aral ka man o hindi ka nag-aral, babae ka man o lalaki, mataba ka man o payat, aray ko. May buka man o wala. Ikaw ay mahal ng Diyos. Amen. Amen. Yeah. And Jesus came to seek and to save all types of people. Yan ang ministry ng ating Panginoon. Siya ay nahanap niya at gusto niyang iligtas ang kahit na sinong tao. Yan ang kanyang gawain, yan ang kanyang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga dito sa ating binasang text, we learn that Jesus is the Savior who can give living water to all thirsty sinners. May kondisyon. Ibig sabihin ay doon lamang doon sa mga nauuhaw na tao bibigyan. Pero ang offer ay para sa lahat ng tao. Amen? Amen. Kaya nga ba, meron tayong pag-aaral ng 3 punto rito sa ating binasang teksto na ito. At ang una nga ay, Jesus seeks sinners who aren't even seeking Him. Ngayon, bigay tayo ng konting background. Ang sabi nga doon sa John chapter 4 verse 4, and he must needs go through Samaria. Kailangan siyang dumaan sa Samaria. Kasi dito sa verse 1 to verse 3 ay sinasabi doon na umalis ang Panginoong Jesucristo, inilisan niya ang Judea at siya ay pumunta ng Galilea upang iwasan niya yung mga Pariseyo na nakabalita nabalitaan na dumadami ang mga sumasama kay Jesus. Dumadami ang sumasama kay Jesus at para bang nangyayari parang contest o paligsahan. Nagkakaroon ng paligsahan between Jesus' ministry and John's ministry at maraming nababautismuhan. Yung maraming nababautismuhan si Jesus na sinasabi ng mga Pariseyo na maraming nababautismuhan si Jesus. Pero ang totoo, hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi yung kanyang mga alagad ang nagbabautismo. Ngayon, siya ay umalis sa Judea at nagtungo siya bumalik siya sa Galilea, sa Galilee.
Pero ang ginawa niya ay nagdaan siya doon sa Samaria. Ito yung map ng Samaria. Okay. Ngayon, si Jesus galing dito sa Jordan River, kung saan siya ay nagbabautismo yung kanyang mga alagad. At siya ay naglakbay papunta dito dahil ito yung shortest route papunta doon sa Nazareth, papunta doon sa Galilee. At dadaan siya dito sa Samaria, dadaan siya rito sa Samaria. At ang sabi niya ay dapat siyang dumaan sa Samaria. Dapat siyang dumaan sa Samaria. Kaya dumaan siya sa Samaria at siya ay nakarating, dumaan siya doon sa ano nangyari? Okay. Kasi normally, ang daan ng mga Hudyo, iniiwasan nila yung daan na ito ng mga Hudyo. Ang daan ng mga Hudyo ay itong daan na ito. Kasi iniiwasan nila yung Samaria. Kung ayaw naman nila ng daan na ito, dito naman sila dadaan sa lugar na ito. Iniiwasan nila itong shortest route na ito. Kasi ayaw nilang dumaan sa Samaria sapagkat hindi nagkakasundo yung mga Hudyo at mga Samaritano. Pero pinili ni Jesus na dumaan dumaan dito sa Samaria at nagpunta siya dito sa Sychar. Nung Sychar kasi ay malapit dito sa Shechem, sa paanan ng bundok na Gerizim. Paanan ng bundok na Gerizim. At si Jesus ay nagpunta doon sa balon ni Jacob. Doon sa balon ni Jacob. Samantalang ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa bayan para bumili ng mga pagkain. Ngayon, itong mga Hudyo at mga Samaritano ay hindi nagkakasundo. Pero pinili ni Jesus Christ na magdaan dito sa lugar na ito at magpunta dito sa lugar na ito sapagkat meron siyang tinatawag na divine appointment. Ang sinasabi niya, sinulat ni Juan, ni John sa kanyang gospel na kinakailangan siyang dumaan sa Samaria. Kinakailangan. He needs to pass through Samaria. Kahit na merong hostility, merong awayan o merong sigalot ang mga Samaritano at mga Hudyo. At ang pangyayari na yan the hostilities between the Jews and the Samaritans were back centuries ago. Matagal lang nangyari matagal lang pangyayari yung alitan na yun. Ito yung background na yun. Nung na-conquer ng mga Assyrians, yung Northern Kingdom, nung 72 BC, ay dinakip o binihad yung karamihan ng mga nandoon sa Northern Kingdom. At yung mga naiwan doon sa Northern Kingdom, ay nagkaroon ng intermarriage doon sa mga Assyrians. Kaya nangyari, yung religion nila was a mixture of the foreign gods and Judaism. Ngayon, nung bumagsak naman yung the southern kingdom of Judah at dinala yung mga bihag doon sa Babylon, matapos ang 70 years, when the exiles returned from Babylon, the Samaritans offered to help them rebuild the temple. But the Jews refused their offer. Ayaw nilang makasama yung mga
yung mga inabutan nilang mga Hudyo o yung mga Israelita doon sa Israel, doon sa lugar ng Samaria na yun, para sila ay tumulong para ma-rebuild ang templo ng Jerusalem. Ito yung mababasa natin doon sa Ezra chapter 4 verse 1 to 5. At hindi lamang yun, ang nangyari, then about 400 BC, the Samaritans built a rival temple in Mount Gerizim. Nagtayo sila ng sarili nilang templo. Nagtayo sila ng sariling templo kasi may templo na sa Jerusalem. Hindi sila makapunta sa Jerusalem kasi forbidden sila doon dahil ayaw ng mga Hudyo na makisama sa kanila. Kaya nagtayo sila ng sarili nilang templo. Ano nangyari? The Jewish leader John Hyrcanus burned it down in 128 BC. Sinunog yung templo. Away talaga. Di ba? Also, the Samaritans only accepted the Pentateuch, yung 5 books of Moses. Yun na tinatanggap nila sa mga scriptures. Yung ibang mga scriptures ay hindi nila tinatanggap. So, the Jews view the Samaritans as biological and religious half-breeds. Mga half-breeds sila. All of these events and factors had led to the intense hostility between the Samaritans and the Jews by Jesus' days. Kaya noong panahon ni Jesus Christ, magkaaway talaga at hindi nagkakasundo at hindi naghahalubilo at hindi nag-uusap yung mga Hudyo at mga Samaritano. Yun ang background nun. So, alam na niyo history. Kaya kung may magtanong sa inyo, sabi kasi ni Pastor, ganun. Pero yun ang sinasabi ng history. Okay. Ngayon, ang nangyari, ang ating Panginoon Jesucristo ay nandun na sa balon ni Jacob's Well at siya ay napagod at siya ay naupo doon sa gilid ng balon. At dumating yung babae, katanghalian tapat. Dumating yung babae na para ng katanghalian tapat para mag-igib ng tubig. Normally, the normal time for the woman to get water was either early morning or later in the afternoon when it was cooler. Yun ang normally. Nag-iigib yung mga babae para sa umaga, early morning or late in the afternoon, doon sila mag-iigib. Bakit? Kasi the well was a place where women gathered to talk as they filled their water. Nagmamarites. Doon sila nag-gather. Habang sila ay sumasalok ng tubig, nag-uusap-usap sila. Nagmamarites. Nag-exchange ng kanilang mga nalalaman. Data gathering. Sharing time. We cannot say for sure why this woman came to the well at noontime. Hindi natin alam kung bakit noontime. Siguro, it may be that because of her immoral life, she was not liked by the other women. Siguro, bistado ang kanyang buhay nung mga ibang mga babae. Ayaw niya matismis pa, ayaw niya mapag-usapan pa, ayaw pa niya mapagtanong pa. Ayaw na niya makalkal pa yung kanyang bumubuhay. Hindi na lang siya pupunta ng noon time. Sa church, ganoon din eh. Pagka ayaw mong makalkal yung buhay mo, huwag kang pupunta ng church. Kasi pagka nagpunta ka ng church, makakalkal ang buhay mo.
Kaya kung minsan, marami mga kapatiran na hindi nagpupunta ng church, baka makalkal pa yung buhay nila. So, huwag naman sana makalkal. Panalangin na lang. Amen. Yun. Ngayon, saan na tayo? Kalkal. Ngayon, ano nangyari? She was just going about her daily chores. Yung kanyang siguro, ito yung pang-araw-araw na gawain niya, kaya siya punta doon. Minding her own business, when this stranger asked her for a drink. Ngayon, itong hindi niya kakilalang lalaki ay humingi sa kanya at nagtanong sa kanya, pwede bang makiinom? She wasn't seeking to know God. Nung siya ay nagpunta doon, wala naman siyang iniisip. Wala siyang kung anong intensyon. Basta siya iigib lamang at gagawin niya yung kanyang normal na ginagawa sa araw-araw. Pero hindi niya alam na siya ay kakatagpuin ng ating Panginoon Jesucristo doon sa lugar na yun. Yun ang appointment niya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, her guilt over her current live-in partner and her 5 marriages, which had probably ended because of her multiple adulteries, caused her to keep her from distance from God. Hindi niya hinahanap ng Panginoon. Siguro, nasabi niya sa kanyang sarili na ako ay masamang babae na hindi na ako karapat-dapat hindi na ako karapat-dapat na sa paningin ng Diyos. Ako ay itinakwil na, ganoon. Isinantabi na, hindi na ako mahalaga. Kaya ito na lang normal na buhay ko ang gagawin ko. Okay. Pero the only explanation for this story is that Jesus was seeking a sinner who wasn't even seeking Him. Ang ating Panginoon Jesucristo ay hinahanap niya ang mga makasalanan kahit na hindi siya hinahanap nito, ng mga ito. Ito yung pinakabuod ng istorya na ito. Alam niyo mga kapatid, nangyari din sa atin yan. Hindi natin hinahanap ang ating Panginoon Jesucristo. Bigla na lang, boom, dumating sa buhay natin ang ating Panginoon. Sapagkat hinahanap niya tayo. Amen. Hinahanap niya tayo. Kung minsan nangyayari sa atin, tinatakbuhan pa natin yan. Nung araw kasi, nung di pa ako mananampalataya, maligaya na ako doon sa aking kinasasanibang relihiyon. At ang nasasabi ko pa, mainam dito sa relihiyon namin. Walang bawal. Kahit na hindi ka magpunta ng simbahan every Sunday, okay lang. May nananalangin sa iyo. Tapos pagka nagkasala ka, mag-umpisa ka lang, malinis ka na agad. Pero hindi naman pala ganun. Hindi naman pala ganun kadali yun. Hanggang sa nangyari, kinatagpo ako ng Panginoong Jesucristo. On the cross, on the end road, on the dead end road. Ibig sabihin, matagal pala akong hinahanap ng Panginoon. Takbo na ako ng takbo. Hanggang sa bandang muli, wala na akong matakbuhan. Sumuko na ako. Sorry, Lord. Amen. Suko na ako. Surrender na ako. Kaya nga, ibig sabihin, ang Panginoon ay hinahanap niya ang makasalanan kahit hindi siya hinahanap ng mga ito. Amen. Amen. Amen.
Ang sabi nga, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga nawawala at ang mga naliligaw ng landas. At lahat ng tao ay naliligaw ng landas. Amen. Kaya nga, kung iniligtas ng Panginoon yung thief and nakasama niya doon sa cross, ay iniligtas din niya yung the chief of sinners who was persecuting the church, si Pablo. Niligtas din niya yung immoral na Samaritana na ito. And He saved you even though you are not worthy. Iniligtas ka niya. Iniligtas niya tayo. Kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. Dahil wala naman tayong karapatang iligtas. Sapagkat tayo lahat ay nagkasala at hindi tayo kailanman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ni isa sa atin ay hindi matuwid. Walang katwiran sa ating buhay. Ngunit sa kabila nun, ay niligtas pa rin tayo. And Jesus wants to save sinners. Ang gusto ng Panginoon ay magligtas ng mga makasalanan. He wants to save sinners. Kaya nga ba, si Jesus is seeking sinners kahit na hindi siya hinahanap nito. And pangalawa, Jesus offers all sinners the gift of living water. The gift of living water. Katulad ng babae na ito, ang sabi nga, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya ay ganito, Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Sapagkat itong ino-offer ng Panginoon na ito ay gift. Ito ay the gift of God. Ito ay kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Kaya nga ba, doon sa last verse natin ay ganito sinasabi, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Itong ino-offer ng Panginoon ay kaligtasan na libre. Living water. It's a gift. It is not a reward. Ang gusto ng tao, siya ang gagawa ng kanyang sariling kaligtasan. Ang gusto ng tao, the living water, ang gusto ng tao, siya ang gagawa ng kanyang sariling kaligtasan. Kung kaya't maraming tao ang pagdating ng Biyernes Santo nagpipinitensya. Pinapahirapan ang kanyang sarili sa paniwalang mababawasan ang kanilang kasalanan pagka ginawa nila ito. Pero matapos nilang gawin ito, balik na naman sila sa kanilang kasalanan. Ano nangyari? Wala rin. Di ba? Sapagkat the living water that Jesus gives is a gift, not something that you must earn or qualify for. Ito ay regalo ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi mo dapat paghirapan ito.
Ayan, sabi ng maraming mga samahang relihiyon na kinakailangan pagtrabahuhan mo ang iyong kaligtasan, sapagkat kinakailangan mo na ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay magpakasakit, ikaw ay kinakailangan magsakripisyo, mag-abuloy ka, gumawa ka ng mabuti, at kinakailangan ikaw ay every Sunday magsisimba ka, mangungumpisal ka, magkakaloob ka, lahat ng bagay ay gagawin mo para nang noon ay mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, pagka namatay ka, na makasalanan ka, ay pupunta ka muna sa purgatorio. At doon muna maghihintay ka habang yung mga kamag-anak ay pinapanalangin ka rito sa lupa. Ngayon, ay maghintay ka hanggang sa matapos yung mga panalangin ng mga kamag-anak mo. Eh paano kung yung mga kamag-anak mo ay galit sa'yo? Dahil hindi kayo papanalangin at hindi kayo papamisa. Ang sasabihin sa'yo, mabuti nga sa'yo, magbulok ka sa purgatorio. Ngayon, malaking kamalian yun. Malaking kamalian yun. Kaya kung minsan nakakailang sasabihin, yung si ganong artista na matay na, mabait na artista yan. Nasa heaven na siguro siya. Nasa heaven na siguro siya. Kasi mabait siya. Matulungin siya. Mapagkawang gawa siya. Kaya siya ay nasa heaven. Sino magsasabi? Wala namang sinasabi sa Biblia na ganun. Ang sinasabi sa Biblia ay ganito. Sinasabi sa Biblia, the living water that Jesus gives, give not something. Ang sinasabi sa Biblia ay ganito, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ibig sabihin nun, ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, hindi dahil sa ikaw ay mabuti, dahil sa ikaw ay mapagkawang gawa. Ikaw ay naligtas dahil sa ito ay dahil sa kagandahan loob ng Diyos, because of the grace of God, through faith. Hindi sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa, sapagkat wala kang mabuting nagawa dito sa buhay na ito. Lahat ng iyong ginawa ay para lamang sa sarili mo, hindi para sa ibang tao o anumang bagay na maaari ma-credit sa iyo. Wala. Sapagkat sabi ni Pablo, walang namumuhay na mabuti sa akin, sapagkat ako ay likas na makasalanan. Lahat tayo ay likas na makasalanan. Kundi dahil lamang sa kagandahan loob ng Diyos, ay hindi tayo maliligtas. Kaya nga ba, the gospel is not good news if it requires that it must do penance, reform your life, keep a bunch of rules, do us an unspecified number of good deeds, and hope that someday God might let you into heaven on that basis. Wala kang mahihita. Kung yung good news ay ganon, kung yung gospel ay ganon. Sapagkat ang gospel, ang good news, ay si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan. That is the good news. That is good news. Merong namatay para sa iyong kasalanan. At hindi siya nananatiling patay, kundi siya ay nabuhay na magmuli para ang iyong kasalanan ay mapatawad ng Diyos. Amen. Hindi ba napakagandang balita yun? Napakagandang balita yun. Kaya nga ba,
Ito, magandang balita na ito ay para sa lahat ng tao. No sinner is excluded from the offer of this gift. Walang excluded. Walang excluded. Walang excluded. Kundi, if in the eyes of the Jews, this woman was not worthy of Jesus' time due to being what? A Samaritan. Sa mata ng mga Hudyo, itong babae na ito ay hindi karapat-dapat sa paningin sa oras ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una siya ay Samaritana. Pangalawa, siya ay babae. At pangatlo ay siya ay merong immoralidad na pamumuhay. Kaya hindi siya karapat-dapat. Pero no sinner is excluded from the offer of this gift. Walang exclusion dito. We judge people by their outside appearance. Kuminsan kasi, ginajudge natin ang ating mga kapwa natin tao sa outside appearance. Pagka sinasabi natin, tayo mga Kristiyano, pagka tayo ay nag-evangelize, pinipili natin yung ating ni-evangelize. Sasabihin natin, mukhang hindi tatanggap yung mukhang suplado. Huwag na lang ito. Pass muna ako dito. But Jesus took the time and the initiative to talk with this sinful woman about the living water. He didn't exclude her from offering her this gift. And He doesn't exclude anybody. Anybody. Wala siyang itinatanggi. Wala siyang pinipili. Kundi lahat ng tao ay gusto niyang maligtas. Ang sabi nga, even the persons you think that do not deserve the gift, Jesus included them. Kahit nasasabihin mo pang, yung kapitbahay ko, walang kapag-asa yan. Pusakal na manginginom yan. Yan eh, 10 ang asawa niyan. Wala nang pag-asang maligtas yan. Kahit na yung asawa mong taksil, sasabihin mo na yung asawa ko taksil, wala na rin pag-asang maligtas yan. Pero hindi ni-exclude ni Jesus yan. Kahit na drug addict, kahit na mamamatay tao. Alam nyo, mayroong isang leader ng rebelde doon sa Cambodia na ang pangalan ay si Pol Pot. Ang pangalan Pol Pot. 1 milyon ang pinapatay ng tatlo. 1 milyon. Nung nahuli siya, ikinulong siya. At nung nandun siya sa kulungan, abay, na-born again. Sasabihin mo ang Diyos ay hindi parehas ang pagtingin. Sasabihin mo, itong tao na ito, 1 milyon ay pinapatay. Pagkatapos, na-born again pa. Nasaan ang justice ng Panginoon? Nasaan ang justice na naman? Di ba? Ay, ibig sabihin ng tao na ito na 1 milyon na pinapatay, wala siyang karapatan sa kaligtasan. No! Mahal din siya ng Diyos. Mahal din siya ni Kristo. At namatay din si Kristo para sa kanyang kaligtasan. Kaya walang excluded sa gift na inaalok ng ating Panginoon sa Kristo. Kahit na sinong tao, ang offer ay free. Ang offer ay free. Kaya nga, even the person you think that do not deserve the gift, Jesus included them. Yung iniisip mong hindi kasama sa na maliligtas, iniibig din siya ng Diyos. Iniibig din siya ni Kristo. At hinahanap din siya ng ating Panginoon sa Kristo.
Bakit? Ikaw lang ba may karapatang maligtas? Sabihin mo sa akin. Ikaw lang ba may karapatan sa buhay na walang hanggan? Sabihin mo sa akin. Ang totoo nun, wala tayong karapatan dyan. Minarapat na tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. At actually, it's often the good religious people who exclude themselves from receiving this gift. Yung mga mabubuting tao, yung mga self-righteous na tao, yun ang ini-exclude nila ang kanilang mga sarili from receiving this gift. They're proud of their accomplishments and want some reward for what they have done. Pinagmamalaki nila yung kanilang mga na-accomplish sa kanilang buhay. Hindi tama yun. They don't want to associate with people like the simple woman or admit that they need living water from Jesus. Kaya kaya nga sinasabi doon na itong living water na ito ay para doon sa nauuhaw lamang. Pero maraming tao ang hindi nauuhaw dito sa living water na ito. Sapagkat sila, sa tingin nila sa kanilang sarili ay napakabuti nila na hindi na nila kinakailangan yung living water. But the gift is freely offered to notorious sinners and to self-righteous religious sinners. Both equally need the gift. Lahat ng tao kailangan nitong regalo na ito o yung kaloob ng Diyos nito. Kaya nga ba yung babae, ang sabi niya, the woman at the well, ang sabi niya, bigyan ninyo ako ng tubig na ito. Bigyan niyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako makuhaw pang muli. And then, the living water that Jesus gives is a gift, not something that you must earn or qualify. No sinner is excluded from it. And the third one, the gift of the living water that Jesus offers satisfies the thirsty soul for time and eternity. Ito ay makakapagtawid ng uhaw hanggang sa buhay na walang hanggan. Kasi ito ay kaligtasan. Ang sabi nga sa John chapter 4 verse 14, but whoever drinks of this water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be of him a well of water springing up into everlasting life. At sabi pa niya sa John chapter 7 verse 37, on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, let anyone who is thirsty, kung sino man ang nauuhaw, come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. By this he meant the Spirit whom those who believe in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. At alam niyo mga kapatid, itong mga Hudyo na ito, ay pamilyar sila sa living water. Sapagkat sinasabi ito sa Jeremiah chapter 2 verse 13 ay ganito, for my people had committed two evils. Dalawa ang kasalanan na nagawa ng aking bayan. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 2 verse 13. They have forsaken me. Iniwanan nila ako. The fountain of the living water.
Pinorsake iniwanan, tinalikuran nila ako na bukal ng tubig na buhay. At anong ginawa nila? And they have dug their own cistern, broken cistern that cannot hold water. At sila ay humukay ng kanilang sariling balon na hindi man lamang nagtataglay ng tubig. Dalawang kasalanan nila. Iniwanan nila, tinalikuran nila ang Diyos at gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Kaya nga ba ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 13, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the Lord, the spring of living water. Pagka pinorsake mo ang Panginoon, niwanan mo rin, pinalikuran mo yung the spring of living water. Kaya nga ba, when Jesus says that whoever drinks of the water that I give him will never thirst, he means that we who have drunk this living water are satisfied with him in the sense that we know that he has rescued us from sin and judgment. Romans 8, chapter 1. There is now therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. And he has given us eternal life, that nothing can separate us from his love. Nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. At ang sabi Pablo sa where his children under his loving care in every situation. In every situation. Ang sabi pa, he that given us every spiritual blessing in the heavenly place in Christ Jesus. We have his word, which is like water to our soul. Nandiyan ang kanyang salita na nasa atin. Ito ay tubig para sa ating uhaw na kaluluwa. Amen? Amen. And to receive this gift of living water, unang-una, one needs to know what it is. Kinakailangan malaman mo kung ano ito. Ang sabi nga, it is important to know that salvation is not a matter of keeping rules and rituals, but rather a new life through the Spirit that brings us into a relationship with the living God. And it is important to know, as Jesus emphasizes, that it is a gift. Malaman mo na itong living water na ito, it is a gift of God. It is a gift of God through the Holy Spirit. And number two, one must know who Jesus is. Kinakailangan malaman mo at makilala mo kung sino si Jesus. Kinakailangan malaman mo si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. To have faith in Christ, you need to know something about who He is. Kinakailangan malaman mo kung sino si Jesus. Paano mo pananampalatayanan yung hindi mo kakilala? Di ba? Sasampalataya ka ba sa isang tao hindi mo kakilala? Sasampalatayanan mo ba ang isang bagay na hindi mo kakilala, hindi mo alam? Sasakay ka ba sa eroplano na walang makina? Hindi. Siyempre, alamin mo muna kung merong makina yung eroplano sasakyan mo. Sapagkat pagka walang makina yung eroplano sasakyan mo, hindi ito lilipad. Oo, yung sabihin, kinakailangan meron kang faith. Kailangan makilala mo kung sino si Jesus. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao.
As a man, He can sympathize with our weakness. Bilang tao, makikisimpatize siya sa ating kahinaan. Nakita ninyo na si Jesus ay napagod. Doon sa binasa natin, siya ay napagod, siya ay nauhaw, siya ay tumangis, siya ay nagutom. At kahuli-hulihan siya ay namatay bilang tao. Bilang tao. And Jesus, He put Himself on our level. Nung siya ay nagkatawang tao, siya ay pumareha sa atin. Namuhay siya bilang isang alipin. Namuhay siya bilang alipin under siya ng law. Under siya ng law. Kaya siya ay naka-level sa atin. Hindi siya superior. He didn't make us feel He's superior. Naka-level siya sa atin. He never put us down. Kaya ganoon ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya kailangan malaman mo siya ay Diyos na nagkatawang tao at bilang Diyos, siya ay may karapatan magbigay sa iyo ng living water. Sapagkat walang sino man po pwede magbigay ng living water, ang tanging ang Diyos lamang ang pwede makapagbigay nun. Kaya bilang si Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kinakailangan malaman mo yun upang siya ay magpanapanayanan mo sa iyong buhay. At kahuli-hulihan nga nun na siya ay namatay para sa iyong kasalanan at namatay siya para sa iyong kasalanan at muli siyang nabuhay ng ikatlong araw upang ang iyong kasalanan ay mapatawad ng Diyos. Amen. At kinakailangan sampalatayanan mo yun upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ma-receive mo ang living water na ito, madali lang yun. Just ask for it. Just ask for it. Just ask for it. Sabi, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who said to you, give me a drink, you would ask Him, and He would have given you living water. You just ask Him, and He would have given you living water. Living water. To ask, you have to recognize that you thirsty and that you can never satisfy that thirst by yourself. But if you come to Jesus and ask, He will give you an endless supply of living water. Just ask. Humiling ka lang sa Panginoon na ikaw ay nauuhaw at kinakailangan mo ang living water. Kinakailangan mo ng salvation. Kinakailangan mo ng kaligtasan. At hindi ito ipagkakait sa iyo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen. At tulad ng babae na ito, the woman at the well asked Jesus and never thirst again. Just